Si Prinsipe Xiao ng Kaharian ng Dragon ay kilala bilang isang tao na may malakas na presensya, mahal siya ng mga tao at tinitingnan bilang isang nilalang na nagdadala ng pag-asa at liwanag sa mundo ng mga tao. Dahil dito ay pinili siya ng mga Diyos upang pamumunuan ang alyansa ng 11 kaharian upang talunin si Kuweba, isang demonyong paminsan-minsang lumilitaw na may layuning sirain ang lahat, ngunit mabilis natapos ang kanyang karangalan nang malaman niyang ginagamit ng mga Diyos ang sistema ng emblem upang panatilihing papat ang lahat ng may malay na nilalang sa mundo. Upang pigilan si Xiao na ibunyag sila ay tinawag nila siyang walang galang at binulag bilang parusa. Ginamit ito ng nakatatanda niyang kapatid na si Bi bilang pagkakataon upang maagaw ang kapangyarihan at maging hari ng kaharian ng dragon. Nagulat ang prinsipe sa pagtataksil ng kanyang kapatid na kumampi sa mga Diyos. Nagkaroon ng isang epikong labanan gamit ang mga sibat ang dalawang magkapatid at nakasabay pa rin si Xiao kahit na malinaw ang kanyang kahinaan, gayunpaman ay nanalo si Bi matapos hiwain ang pisngi ni Xiao. Ngunit dahil sa pagmamahal sa kanyang kapatid ay nagpa siya ang bagong hari na itaboy siya sa Lingshan. Ito ay isang lalawigan kung saan nagtitipon ang mga pinakapawalang pag-asa na tao sa mundo. Ipinagbawal kay Xiao na ibunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan at ipinaalam sa mga tao na siya ay namatay dahil sa sakit at tinanggap niya ang kanyang kapalaran at umalis. Sa loob ng susunod na 30 taon ay nagpadala si Bai ng mga mamamatay tao upang tapusin ang kanyang kapatid, ngunit natalo sila ni Xiao at nagawa pa niyang kilalanin sa lingan ang mga ito at dumating ang mas nakatatandang Zhao sa liwasan ng nayon, ngunit natatakot ang lahat sa paligid niya. May ilang bata na naglalaro at ang isa ay may hawak na inumin at nadulas ito at natapon ang inumin sa bulag na prinsipe. Napahinto ang lahat at marahil inaasahan na magwakas ang kanilang mundo, ngunit pinunasan lamang ni Xiao ang sarili at nagsabing ayos lang ang lahat at pinagalitan ng ina ang mga bata at agad silang inilalayo. Tinawag ang bulag na prinsipe ng tufa at ito ang panday. Ipinakita nito kay Xiao ang dekalidad na bakal na maaaring gamitin upang ayusin ang sirang dulo ng kanyang sibat. Ipinaalam din ito ang tungkol sa mga bandido na tila gustong siya ang target dahil siya ay bulag. Binayaran ni Xiao ang material at iniwan ang kanyang sibat at lumabas siya ng nayon at nagkunwaring namimitas ng mga prutas. Sinubukan siyang patayin ng mga kriminal sa pamamagitan ng paghagis ng espada ngunit naiwasan niya ito. Sinubukan siyang pagsabihan ni Xiao upang tigilan siya, ngunit sabay-sabay siyang nilusob ng tatlo at kinuha niya ang espada at hinarang ang kanilang pag-atake at pinalabas niya ang kanyang lakas at mabilis silang pinutol. Pagkatapos ay inilibing niya ang mga lalaki kasama ang iba pang mga mangmang na nagtangkang samantalahin ang isang mahirap na bulag na lalaki. Pagdating ng prinsipe sa kanyang nakatagong tahanan ay natagpuan niya ang sibat na inayos na ni Dufa. Habang nagpapahinga siya sa gabi ay napansin niyang ang mangkok ng prutas na inihahanda niya ay napalitan ng isang isda. Agad na nag-alerto si Xiao at mabilis na inihampas ang kanyang sibat ngunit hangin lamang ang tinamaan. Nagtaka siya kung natagpuan na ba siya ng isang malakas na tao na ipinadala ng kanyang nakatatandang kapatid. Umupo si Xiao ng may tensyon at naghihintay ng pag-atake kaso sa halip ay niyakap siya ng isang mapaglarong bata, na madaling nakalusot sa kanyang depensa at patuloy na bumibisita ang bata at dinadalhan siya ng pagkain. Isang gabi ay sinubukan ng isang mamamatay tao na gamitin ang bata bilang panangga upang atakihin si Xiao. Ginulo niya ang pakiramdam ng bulag na prinsipe gamit ang isang aparato at mabilis na lumapit upang tapusin siya, ngunit inihagis ng bata ang isang melon sa ulo ng umatake na agad nitong pinatulog. Nagsimulang makaramdam ng pagkakasala ang bata dahil sa pagpatay sa tao, kaya inako ni Xiao ang responsibilidad at pinasalamatan ang bata sa pagtulong. Sinuri niya ang umatake at natagpuan ang sarili niyang bounty poster. Kinabukasan ay tinulungan siya ng bata na ilibing ang mamamatay tao. Pagkatapos ay naupo silang dalawa upang mag-usap at nagpasya si Xiao na ampunan ang bata matapos malaman na wala itong sinuman sa buhay. Pinangalanan niya ang bata na Milan na hango sa isang maliit na halimaw sa kagubatan na hindi niya kailanman nahuli. Nanirahan silang dalawa ng ilang panahon hanggang sa isang araw, dinala ng prinsipe si Milan sa isang talon upang turuan siya ng sining pandigma at nagsimula siya sa pagpapaliwanag na ang lahat sa kanilang mundo ay binubuo ng chakra, kayang manipulahin ng mga tao ang chakra sa loob at paligid nila upang gumawa ng kahangahangang mga bagay. Ang pagkamaster ng puwersang ito ang dahilan kung bakit kayang maunawaan ni Xiao ang mundo kahit siya ay bulag. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang chakra field na nagbigay daan kay Milan upang makalakad dito. Sinunod ng bata ang utos at pinalabas ang sarili niyang chakra.
Napansin ni Xiao ang kakaibang aura na nagmumula kay Milan habang ginagamit nito ang kapangyarihan. Umuwi siya kasama ang pagod na bata ngunit nadatnan niya si Dufa sa labas at ipinabatid ng panday ang balita na muling lumitaw ang kuweba. Hindi interesado si Xiao sa ganoong impormasyon ngunit ipinaliwanag ni Dufa na nagsimula ng pagkakaisahin ni Bai ang ibang kaharian para sa panibagong alyansa upang patayin ang demonyo. Maaari sana siyang kumuha ng tao para sundan ang lahat ng galaw ni Bai kapalit ng 200 pilak kaso tinanggihan iyon ni Xiao. Kinagabihan ay pinapatulog niya si Milan at naalala ang pangako ng kanyang nakatatandang kapatid na palagi silang magsasama. Inihagis niya sa apoy ang pas na magpapabalik sa kanya sa kaharian ng dragon dahil isa iyong kasinungalingan. Pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman niya ang madilim na kapangyarihan mula kay Milan. Dali-dali siyang pumasok at nakumpirma niyang ang bata ay ang susunod na kuweba. Naalala ni Xiao ang isang pagpupulong niya kasama ang mga Diyos tungkol sa kuweba. Ipinahayag na ang kapangyarihan ng demonyo ay nagigising sa matinding mga sitwasyon. Nawawala ang kanyang kamalayan kapag sumabog ang kapangyarihan. Ang panganib ay nagmumula sa katotohanan na hindi maaaring makipag-usap sa kuweba at hindi rin mahuhulaan ang kilos nito sa ganitong estado. Ang tanging paraan ay ang wasakin siya. Nagmadaling pumunta si Xiao sa ilog at inihagis si Milan na parang nagpapakawala ng nahuling isda. Mukhang nabuhay ang bata dahil 10 taon ang lumipas mula sa unang pagpapakita at natagpuan ni Nolan ang sarili sa parehong sitwasyon, ngunit ngayon ay nakatali siya sa mga kadena. Sinimulan niyang palayain ang sarili gamit ang kanyang kapangyarihang kuweba, samantala sa langit ay kinumpirma ng mga Diyos ang paglitaw ng kuweba nang magsimulang magliwanag ang espesyal nilang salamin, ipinakita nito na tumutugon lamang ito sa pulse frequency ng demonyo. Sa kasalukuyan ay mahina ang signal na nangangahulugang mahina ang kuweba o natutunan nitong itago ang presensya. Sa lingan ay sumabog sa tubig si Milan at inakalang pumasa siya sa pagsubok, ngunit ipinaliwanag ni Xiao na bumagsak siya dahil gumamit siya ng puwersa para makatakas. Ang layunin ng pagsasanay ay kontrolin ang kanyang kapangyarihan upang hanapin ang susi na magpapalaya sa kanya mula sa kadena. Nakiusap si Milan para sa isa pang pagkakataon habang sila ay naglalakad pauwi, ngunit hindi nila namalayang nadaanan nila ang isang taong namamatay dahil sa bagong sakit. Maya-maya ay pumunta ang dalawa sa nayon upang magbenta ng merienda at inumin at malakas tumawad si Nolan at nagawa ang ilang magagandang benta. Mabuti ang tingin ng mga taga-nayon sa kanyang ngunit sa ibang bahagi ng pamilihan ay may isang batang lalaking nag-aalala habang pinapanood ang kanyang inang nagdurusa sa sakit. Kalaunan ay nakita ni Nolan ang isang ama at anak na naglalaro sa siso at naeengganyo dahil napakamaskulado ng lalaki pero banayad itong naglalaro kasama ang anak. Ginamit ito ni Xiao bilang sandali ng pagtuturo upang ipakita na ang ama ay kinokontrol ang kanyang lakas upang hindi masaktan ang anak na babae. Nagpa siya ang bulag na prinsipe na bigyan pa ng isang pagkakataon si Milan upang malaman kung naintindihan niya ang konsepto. Pinatakpan niya ang mga mata ng kuweba at inutusan siyang kumuha ng isang pitchel ng inuming malt pauwi. Inakala ni Milan na magiging madali ito dahil ang kailangan lang niya ay gamitin ang chakra upang maramdaman ang paligid. Dinagdagan ni Xiao ng isa pang antas ng hirap nang bigyan niya ito ng prutas mula sa puno na kailangan niyang alagaan habang ginagawa ang gawain, nababasag ang prutas at mawawasak ito sa kahit kaunting pag-alog ng chakra. Ipinakita ni Xiao na posible itong gawin nang pasaluhin niya ang nahuhulog na prutas gamit ang kanyang chakra na ikinamangha ni Milan. Ipinaliwanag ng bulag na prinsipe na makakamit lamang ito kung ituturing niya ang prutas bilang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso. Ibig sabihin ay kailangan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan imbes na ang kapangyarihan ang kumokontrol sa kanya. Na-inspire si Milan at determinado ngayong pumasa upang tuparin ni Xiao ang pangako nitong ibunyag kung sino ang kanyang mga kaaway upang matulungan niya itong talunin. Nasaksihan ng isang nakamaskarang lalaki ang kanilang pag-uusap at kalaunan ay nagtangkang lumapit ng palihim kay Xiao pagdating nito sa bahay, ngunit nahuli siya ng prinsipe bago pa ito makalapit at agad niyang nakilala na ito si Chun, isa sa pinakatapat na tagapaglingkod noong nasa kaharian ng dragon pa ang prinsipe. Hiniling ni Chong kay Xiao na sumama sa kanya dahil nagsimula ng kumalat ang salot. Naniniwala ang mga tao na dinala ito ng kuweba at wala itong lunas at nakakatawa ito para kay Xiao, ngunit hindi kay Chung dahil lubhang nakakahawa ang sakit. Nais malaman ng bulag na prinsipe ang tungkol sa artifact na suot ng kanyang tauhan. Ipinahayag na isa itong malinaw na mikroskopyo na dapat isuot ng lahat ng sugo dahil kaya nitong tukuyin ang tinatayang saklaw ng kuweba.
nag-alala si Xiao na malantad si Nolan kung lalapit ito kay Chung kaso bigla siyang nagsimulang makaramdam ng sintomas ng sakit ay napaluhod siya dahil dito. Hindi siya sinuwerte dahil dumating ang pinuno ng nayon na si Yehuya kasama ang kanyang mga tauhan at ilang nahahawahan. Inakusahan siya ni Xiao bilang sanhi ng sakit kaso itinanggi ito ng pinuno at sinabing hindi niya sisirain ang sarili niyang lupain. Dumating siyang humihingi ng tulong kay Xiao, ngunit ang totoo ay gusto niyang gamitin ang mga nahawahan bilang panangga sa mahigpit na binabantayang hangganan upang makatakas mula sa salot. Sinubukan ni Xiao lumaban pero ang paggamit ng chakra ay nagpapabilis lamang sa impeksyon. Kaya napilitan silang magkunwari at sumunod kay Yehuya at bago tumayo, nag-iwan ng marka sa lupa ang bulag na prinsipe at sa panahong iyon ay maingat na nagtungo si Milan sa bahay habang nakapiring, kinontrol niya ang kanyang kapangyarihan habang sinisigurong hindi sumabog ang prutas. Inatake siya ng isang nilalang kaso niligtas siya na nagdulot ng pagkatapon ng inumin, nais bayaran ng mabuting Samaritano ang pinsala ngunit tumanggi ang lahat at nagpasalamat pa sa pagligtas at hindi sumabog ang prutas. Kaya mayroon pa siyang pagkakataong pumasa at doon ay nagpaalam siya matapos makita na walang abala. Pagdating ng kuweba ay nagmadali itong tumawag kay Xiao ngunit walang sagot at naghanap siya sa paligid at napansin ang marka sa lupa. Naalala niyang sinabi ni Xiao na dapat siyang tumakas at huwag nang bumalik kung makita niya ang markang iyon, iniwan din para sa kanya ang kaunting pera sa isang tiyak na lugar. Kalaunan ay natunton ni Milan ang bulag na prinsipe sa hangganan at hinarap si Yehuya. Napansin ni Xiao ang mga spy mula sa banal na alyansa na nanonood, nagsimula siyang kinakabahan dahil malantad ang bata kung lalaban siya. Nagkatotoo ang kanyang takot ng pormal na hamanin ni Milan si Yehuya sa isang duelo at tinanggap ito ng pinuno. Sinabihan ni Xiao si Milan na huwag hayaang sumabog ang prutas sa gitna ng laban at nagbanggaan ang dalawa, ngunit dehado ang bata hanggang maalala niya ang kanyang mga aral. Nakontrol niya ang kanyang kapangyarihan at nagawa ang isang mabilis na kontra na tumulak kay Yehuya at wala nang ibang magagawa ang pinuno kundi umatras, handa pa nga niyang ibigay ang pagiging pinuno ngunit tinanggihan iyon ni Milan, ang tanging nais niya ay iligtas ang kanyang amang ampon at ang mga nahawahan. Pinanood din niya ang laban at humanga at masaya si Xiao na nanalo si Milan habang kontrolado ang kanyang kapangyarihan. Pinalusot niya ang bata dahil hindi sumabog ang prutas at masaya si Milan dahil ang mga kaaway ni Xiao ay mga kaaway na rin niya. Ibig sabihin ay maaari na siyang lumaban sa tabi nito upang protektahan siya. Umatras sina Yehuya at ang kanyang mga tauhan at tinanggap si Xiao bilang kanilang pinuno. Dinala nila si Xiao pabalik sa kubo upang makapagpahinga. Maya-maya ay dumating si Dufa upang ipaalam kay Milan ang tungkol kay Chihanga na isang kuibak. Mahilig sa teknolohiya at siya rin ay isang kilalang mangangalakal ng armas at sinasabing ang kanyang teritoryo lamang sa lingan ang hindi tinamaan ng sakit. Nasa loob si Chung na nagbibigay ng parehong ulat kay Jiao at sinabi nito na hindi dapat palapitin si Milan kay Chihan. Pagbalik sa labas ay nagpasya si Milan na puntahan ang fanatic sa pag-asang makakakuha siya ng lunas. Ginawa niya ito kahit sinabi ng ang yungib ng lalaki ay isang imposibleng pasukin na kuta. Samantala ay masigasig na nagtatrabaho si Jiangan sa kanyang pananaliksik upang makahanap ng paraan upang talunin ang kuweba. Sandali siyang tumigil upang patahanan ang umiiyak na android na bata at ito ay napatigil nang biglang nagbigay alam ang kanyang sistema ng isang nanghihimasok sa labas ng kanyang yungib. Tuwang-tuwa niyang pinanood si Milan na pumasok at tiwala siyang mamamatay ito dahil sa mga patibong na inilagay niya. Nagsara ang lagusan ng yungib pagkapasok ni Milan at gumamit si Milan ng chakra upang madama ang paparating na panganib at umiwas, tulad ng pag-iwas natin sa mga taong pulang bandila ang ugali. Gumamit pa siya ng mas maraming kapangyarihan ng muntik na siyang makuha ng isang patibong, ipinakita ng teknolohiya ni Chihen na malapit ang kuiba at tama ang hinala ng fanatic nang masira ang pinto ng kanyang laboratorio, matyaga niya itong pinagmasdan at inaasahang isang demonyo ang lalabas. Ngunit maayos na lumabas si Milan mula sa likuran niya at nagpaumanhin pa at nagulat si Jiangan kung gaano kanormal ang itsura ng kuweba. Ngunit walang kaalam-alam si Milan sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay tiniyak pa niya sa mga ngalakal ng armas na hindi siya naroon upang agawin ang teritoryo, kundi upang humingi ng tulong dahil gusto niyang makuha ang gamot para sa salot. Humingi siya ng paumanhin sa pinsalang nagawa niya papunta sa laboratorio at nangakong babalikan ito upang ayusin kapag naihatid na niya ang lunas sa kanyang mga tao. Nalito si Jiangan na ang kuweba mismo ay lalapit sa kanya para sa antidote na gayong iniulat na siya umano ang sanhi ng sakit.
Kinumpirma ni Jianga na hindi alam ni Milan na siya ang kuweba at habang nag-uusap sila, nakisabay ang arms dealer dahil nakakita siya ng perpektong pagkakataon upang patayin ang kuweba nang hindi nakikipaglaban at kumuha siya ng sample ng dugo, sinasabing para ito sa paggawa ng gamot ngunit nais lang niyang makumpirma kung ito ba ang kuweba. Habang ginagawa niya ito ay nakita ni Milan ang umiiyak na android na bata at kinausap ito, ngunit agad itong hinablat niya at itinuro siya sa isang upuan at iginapos. Tinurukan ng fanatic si Milan ng serum at naghanda upang patayin siya. Ngunit dumating sina Yahuya at ang kanyang mga tauhan at sinimulang bombahin ang yungib at nagsimulang gumuho ang lugar, nakawala si Milan at nailigtas si Chiangan kapalit ng sariling kapahamakan at nakiusap ang bata na tulungan nito ang kanyang amang ampon habang itinatapon niya ito palabas. Ito ang nagpasimula ng isang alaala sa nakaraan kung saan noon pa man ay obsessed si Xiang Zhan na talunin ang kuweba at gumagawa siya ng sandata upang makamit ang layuning ito. Napansin ito ng mga opisyal na nais makita ang isang demonstrasyon, ngunit pinigil niya ang pagsubok ng matuklasan niyang nais din nilang gamitin ang sandata laban sa ibang mga bansa. Pinilit siyang ipagpatuloy ng opisyal ang pagsubok na nagdulot ng isang pagsabog at inaalisan ng lisensya si Chihan dahil sa kanyang pagsusuway. Nalungkot ang kanyang asawa ngunit ang kanilang anak na babae ay nanatiling sumusuporta at naniniwalang kaya niyang talunin ang kuweba. Isang araw ay umakyat ang bata sa isa sa kanyang mga bookshelf habang siya ay nag-aaral at ito ay bumagsak sa bata at ikinasawi niya. Nilikha niya ang android upang tulungan siyang makayanan ang pagkawala dahil sinisisi niya ang sarili at ngayon ay nasira rin ito. Pagkatapos niyang makasalamuha ang kuweba ay napagtanto niyang ang kuweba na ito ay hindi isang dakilang kasamaan na sisira sa mundo, naisip niya kung siya ba talaga ang masamang tao sa kwentong ito at tinuwanan ni Yahuya ang pananaw na ang hero complex ni Milan ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ito upang madala ito at gawin ang antidote. Habang ginagawa nila ito ay lumabas si Milan mula sa mga guho habang hawak ang android na ikinagulat ni Chiang. Hiniling ng kuweba sa fanatic na patawanin muli ang android habang ibinabalik ito. Sinabi niya kay Yahuoya na ang mga ngalakal ng armas ay bago niyang kaibigan kaya't dapat silang umatras at isang araw, nagpapahinga si Milan sa tabing ilog at nakita niya ang isang babae sa kabilang pampang at umibig siya sa unang tingin nang magtagpo ang kanilang mga mata, kaya dali-dali siyang tumawid upang makausap ito. Sa kasamaang palad ay nawala ang babae pagdating niya sa lugar at ang natagpuan lamang niya ay ilang bulaklak sa lupa, samantala ay pinasalamatan ni Xiao si Chihenan sa pagtulong nilang pigilan ang pagkalat ng salot, iniulat nito na gawa ng tao ang sakit na nakababahala. Naramdaman din niya na dapat nilang ipaalam kay Milan na siya ang kuweba, hindi pumayag ang bulag na prinsipe at pinaghinalaang ang tunay na may kagagawan ng sakit ay nais magdulot ng kaguluhan upang mapipilitin ang kuweba na lumantad. Nais ni Xiao na palakihin si Milan bilang isang pinunong may kakayahang lumaban sa mga Diyos bago pa nila malaman ang tunay niyang pagkatao bilang kuweba. Ang kasalukuyang layunin niya ay magtipon ng mas maraming tao sa kanilang panig at palawakin ang kanilang teritoryo hanggang sa magkaisa ang buong Lingshan. Ayos kay Jiangan ito kung makikinabang ang lahat ng tulad nila na itinakwil ng kanilang mundo. Nagbigay si Milan ng dahilan para simulan ang kanilang krusada nang sabihin niya ang tungkol sa babaeng kanyang minahal. Ipinabatid niyang ang babae ay naglaho patungo sa nayon sa ibaba ng ilog, nagpasya si Xiao na hahanapin nila ang magiging kabiyak ni Milan. Ito ang nagpasimula sa digmaan ng pag-ibig na kung saan sinakop ni Xiao at ng kanyang mga tauhan ang sunod-sunod na mga nayon at ginawang bagong kakampi ang mga natalo. Sa maikling panahon ay ito ang naging realidad ng karamihan sa mga nayon. Gayunpaman ay hindi pa rin matagpuan ni Milan ang babaeng nakita niya sa tabing ilog. Nagsimula siyang makaramdam na hindi makatarungan ang digmaan at nais niya itong itigil. Inihayag ni Xiao ang kanyang hangarin na gawin siyang pinuno ng Lingshan ngunit hindi interesado ang binata. Dumating sila sa susunod na nayon at hindi nais ng pinuno na gawing war zone ang kanyang lugar kaya nagplanong sumuko, ngunit nakumbinsi siya ni Chief Gusa na magpanggap na susuko upang papasukin si Xiao at ang kanyang hukbo sa nayon. Pagkatapos ay wawasakin sila at sa gabi ay nangako si Gusa na paprotektahan ang mga tao ng kapwa pinuno. Pinapasok ang hukbo at tiningnan ni Milan ang mga dalagang naroon at nagpasya siyang pumili ng isang babae mula sa pangkat dahil sawa na siya sa pakikipaglaban. Masaya ang lahat sapagkat ibig sabihin nito ay matatapos na ang digmaan at nawala ng malay ang babae sa kanyang bisig kaya dinala niya ito sa kanyang silid upang makapagpahinga.
Alam ni Xiao ang plano ni Milan ngunit nakisabay pa rin at kumuha si Milan ng pagkain para sa babae nang marinig niyang kumukulo ang sikmura nito. Pagbalik niya ay sinubukan siyang atakihin ng babae at pinigil niya ito at nagsorry dahil pinili niya siya ng ganoon. Ipinaliwanag niya ang hangarin niyang tapusin ang labanan dahil sa kanyang pag-ibig ay nais lamang ni Milan na magpanggap ang babae bilang kanyang kapareha pansamantala. Balak niya itong palayain kapag hamupa na ang kaguluhan at pumayag ang babae na manatili sa loob ng 3 araw. Nagsimula ang dalawa sa munting pag-uusap habang kumakain ang babae at nalaman ni Milan na siya ay mula sa isang nayon sa labas ng lingan. Pumunta siya roon upang obserbahan ang magagandang migratory fish ngunit nahuli siya. Nagpasya siyang magpahinga muna ang babae matapos ang kanilang maikling pag-uusap. Samantala ay nais pa rin ni Gustida na tapusin sina Xiao at ang kanyang mga tauhan, ngunit ayaw ng pinuno ng nayon na magsimula ng panibagong labanan lalo na't katatapos lang ng digmaan. Kinaumagahan ay ipinagparada ni Milan ang babae upang ipakita sa lahat kung ano ang ipinaglalaban nila at natuwa ang lahat para sa kanya. Habang naglalakad ay napadaan sila sa isang pagsubok ng lakas sa kalsada at nagpakita ng interes ang babae sa premyo ng laro na isang itlog ng Spirit Beast. Nakita ito ni Milan at nagpas siyang sumali at ibinigay pa niya sa babae ang itlog ng maaga dahil tiwala siyang mananalo siya. Naitagal niya ang bigat ng mas matagal kaysa sa mas malalaking kalaban at nagwagi at nagpasalamat ang babae sa regalo. Nagpatuloy sila at nalaman mula sa isang matandang babae na may inihahandang wedding banquet para sa bagong magkasintahan. Agad na tumakbo si Milan upang tanungin si Xiao tungkol dito at sinabi ng prinsipe na kailangan niyang pakasalan ang dalaga matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Nagplano si Milan na dudukutan ang babae sa araw ng kasal at pinapapunta niya ito sa lugar ng mga migratory fish ng gabing iyon upang masaksihan ang mga ito, pagkatapos ay pinasakay niya ito pababa ng ilog upang makauwi. Nawala ang babae pagdaan niya sa isang harang ay natagpuan niya ang sarili pabalik sa langit sa kanyang orihinal na anyo. Ipinahayag na ang babae ay isa sa mga Diyos at siya ang babaeng kinaibig ni Milan. Maya-maya ay nagsimulang mapisa ang itlog habang maingat niya itong hawak. Narinig naman ni Milan ang tungkol sa isang paligsahan ng Holy Alliance na gaganapin sa Beast Kingdom dahil isa sa mga premyo ay ang Crystal Eye Relic. May kakayahan itong ibalik ang paningin ng bulag at si B ang may hawak ng relic at isiniwalat na kaya rin itong matukoy ang pulse frequency ng kuweba saan man sa mundo, kapag bukas ang 4 o higit pa sa chakra paths nito. Hindi na nagpadala si B ng kinatawan mula sa kanyang kaharian dahil sigurado siyang mandadaya ang pamilyang Lionel bilang host. Ang mananalo sa paligsahan ay magiging sugo ng alyansa at magkakaroon ng mahalagang papel sa laban kontra sa kuweba. Samantala ay nakarating si Milan sa lugar ngunit wala siyang emblem na kailangan upang patunayan na kalahok siya. Inihanda ng mga gwardya na hulihin siya dahil inakala nilang ninakaw niya ang imbitasyon pero agad na namagitan si Soy at dinala siya bilang panauhin. Nagpasalamat ang binata sa muli nitong pagligtas. Ipinaalam ni Soy na imposible para sa kanya na lumaban ng walang emblem at nais ni Milan na labanan si Soy sakaling manalo ito sa paligsahan. Di nagtagal ay nilapitan si Milan ng ilang kalahok mula sa angkan ng Lionel at hinamon nila siya sa laban. Iniisip na isa rin siyang competitor. Layunin nilang bawasan ang mga kalaban sa labas ng ring upang makalusot ng madali ang pangunahing manlalaban nilang si Jing sa finals. Tinukso nila si Milan dahil dalawa lamang ang mabuksan niyang chakra paths. Habang nangyayari ito ay papauwi si Nabi at ang kanyang katulong mula sa isang pagpupulong at nasaksihan nilang madali ni Milan na natalo ang mga umatake sa kanya. Agad umatras ang mga binugbog na lalaki at umamin na mali ang kanilang paghusga. Nagsimula ng pag-uusap si BK Milan nang mahulaan niyang bulag ang master nito at nagulat ang binata at nais malaman kung paano niya ito nalaman. Isiniwalat ng hari na napansin niyang ang katawan ni Milan ang unang tumutugon sa mga pag-atake bago pa man marehistro ng kanyang mga mata ang nangyayari. Mula sa pagsusuring iyon ay nakita ni Milan na isa ring master ang matanda. Hindi ipinagyabang ni B ang kanyang kakayahan at agad na ibinalik ang usapan kay Milan. Inaakalang naroon ang binata upang makuha ang crystal ay para sa kanyang bulag na master. Ibinunyag ng hari na mayroon siyang kapatid na bulag din at hindi alam ng dalawa na ang pinag-uusapan nila ay iisang tao. Nais lamang ni Milan na makita ni Xiao ang mundo at inakala niyang ganoon din ang hangarin ni B para sa kanyang kapatid, kaya inalok niya na ipapahiram sa hari ang crystal kapag nakuha niya ito. Napatigil ang kanilang usapan nang dumaan si Soy na nakikipaglaban sa mga umatake sa kanya at nagpaalam si Milan at sumunod.
Pagdating niya ay nadatnan niya ang tatlong mataas ang antas na mandirigma na binubugbog si Soy, tumakas ang mga ito matapos gawin ang kanilang pinsala. Ipinaalam kay Milan ang pandarayang plano ng pamilyang Lionel kaya't nagpasya siyang tulungan si Soy kapalit ng pangakong ipapahiram nito ang Crystal Eye kung siya ang manalo. Una niyang ginagamot ang braso nito at binabalak na gamitin ang pagkakaalam ng kalaban na ito'y sugatan at iisipin ng kalaban na mahina pa rin ang braso. Pinagsanay ni Milan si Soy kung paano lumaban gamit ang mahinang braso. Lumaban si Soy hanggang makapasok sa finals kung saan haharapin niya si Jing at sa panahon ng anunsyo ay tinukso ng hari ng Beast Kingdom si B dahil hindi ito nagdala ng mga kalahok, ngunit sinabi ni B na inilagay niya ang kanyang pinakamahuhusay na tao upang bantayan ang Crystal Eye. Ipinagpatuloy ni Soy ang pagpapanggap na sugatan ang braso sa pamamagitan ng pagbabalot dito, na pag-alamang ang sandata na gamit ni Jing ay isang pambansang kayamanan at humakbang si Jing sa arena at hindi makapaniwala si Jing kung gaano kahihina ang ibang mga mandirigma, kung nagawa nilang magpatalo sa isang sugatan hanggang finals. Hindi siya nagpigil dahil sugatan umano ang kalaban at umatake ng buong lakas ay nagawang harangin ni Soy ang mga atake, ngunit alam niyang kailangan niyang gamitin ang bilis upang magkamali si Jing, siya ang unang naglusob at nakagawa ng hiwa sa isa sa mga mata ni Jing. Nainis ang paboritong manalo at pinalabas ang kanyang lakas at nagsimulang magwasiwas ng marahas si Jing, naharang ni Soy ang karamihan ngunit nabali ang kanyang espada at naitulak siya at doon ay lumapit si Jing nang may kay-abangan para tapusin siya. Ngunit mahusay na umiwas si Soy at nakapagpatama ng chakra-infused counterpunch gamit ang kanyang nakabalot na kamay, tumilapon si Jing at bumangga sa isang haligi. Pinulot ni Soy ang kanyang nabali na espada at pinilit si Jing na sumuko nang wasakin niya ang haligi malapit sa leeg nito at nagulat ang lahat sa lakas na iyon, ipinahayag na ang nakabalot na braso ay siyang ang dominanteng kamay at hindi ito sugatan. Lumalabas na buong laban ay ginamit ni Soy ang mas mahinang braso upang isipin ng kalaban na hindi niya kayang lumaban ng buo, plano ni Milan na maliitin ng kalaban ang nakabalot na braso upang magamit ito sa huling sandali upang gulatin ang kalaban sa finals. Idineklara si Soy bilang kampyon at siya ang naatasang maging sugo ng alyansa at tinupad niya ang pangako at ipinahiram kay Milan ang Crystal Eye para magamit kay Xiao. Kumaway si Soy habang papalayo ang barko at nakuha ng isang tao ang atensyon ni Milan, kaya nagpaalam din siya dito. Ipinaalam sa kanya na si B ay ang hari ng Dragon Country at pinuno ng Holy Alliance. Inulit ni Milan ang buong pangalan ni B dahil parang narinig niya iyon dati at habang wala si Milan, sinubukan ni Chihang na ibalik ang paningin ni Xiao gamit ang sarili niyang pamamaraan. Pagkatapos ng proseso ay nakadama na siya ng liwanag at hindi na siya makapaghintay na magkaroon ng mas makahulugang pakikipag-ugnayan kay Milan, dumating ang isang imbitasyon mula kay Gida na nangangailangan ng pagpupulong ng natitirang mga pinuno ng nayon sa isang neutral na lugar upang pag-usapan ang pagkakaisa ng Lingshan. Ang mga pinuno lamang ang papayagan na pumasok sa silid ng pagpupulong, at hindi ito nagustuhan ni Chiangan at nag-alala siyang maaaring nagsanib puwersa ang ibang mga pinuno laban kay Xiao, dahil siya ang may pinakamaraming kapangyarihan sa kasalukuyan. Ngunit nakita ni Jiao ang kahilingan na ito bilang patas dahil pareho naman itong ipinapatupad sa lahat, itinuring niya ito bilang pagkakataon upang kunin ang loob ng malalaking nayon imbes na talunin sila sa labanan. Kasama sina Chihang at Yahuya ay dumating sila sa lugar ng pagpupulong, sinabihan ang mga tauhan na maghintay sa labas habang nagpapatuloy ang prinsipe at kinuha ang kanyang sibat at balabal bago siya pumasok upang makipagkita sa kanyang mga kapwa pinuno. Naamoy niyang may sinusunog na dekalidad na incense kaya't umasa siyang mas may pinong pag-iisip ang grupong ito kaysa sa mga makikitid ang pananaw, kasama si Gusa sa grupo at nagdala ito ng isang bihirang dodo bird bilang panimula ng kanilang pag-uusap. Natapos ang usapan tungkol sa ibon nang dumating ang isang dalagang nagdala ng pangunahing putahe ng handaan, binuksan ito ni Gusa at lumitaw ang isang walang laman na plato at ipinaliwanag niyang ang pangunahing putahe ay karaniwang paboritong pagkain ng pinuno. Iniwan itong walang laman dahil hindi pa napagpasyahan kung sino ang magiging pinuno ng pagkakaisa, ihahain lamang ang ulam kapag nalutas na ang usaping iyon at iminungkahi ni Gusa ang sarili bilang pinuno. Ngunit ipinakita rin ni Xiao ang kanyang hangarin para sa posisyon. Lalo pang lumakas ang loob ni Gusa nang e-serve niya ang kanyang dodo bird sa plato ng pinuno, bilang pagpapakita na kaya niyang ihatid ang mga bagay na hindi inaasahan ng karamihan at natuwa si Xiao nang marinig niyang nais din ng ibang mga pangunahing pinuno na magkaisa,
dahil iyon lang ang paraan upang makatakas sa pang-aapi ng Holy Alliance. Nais malaman ng prinsipe kung ano ang plano ni Casito kung siya ang mamumuno. Ibinunyag ng lalaki na nakahanda siyang makipag-ayos sa Holy Alliance at hindi naniwala si Xiao na magkakaroon sila ng makabuluhang pag-uusap sa mga taong nagtaboy sa kanila, sumang-ayon ang ibang mga pinuno. Ipinahayag ni Gusa na nagpadala sa kanya ang alliance ng isang espesyal na sugo upang makipag-peace. Nagulat ang lahat nang malamang may napagkasunduan na pala si Gusa at papayagan silang manatili sa Lingshan ng payapa, ngunit dapat silang tumanggap ng pangangasiwa mula sa Union. Naniniwala ang iba pang pinuno na gagamitin ito ng alliance upang makapaghanda bago sila wasakin sa hinaharap. Napakalawak ng Lingshan at tiyak nilang babalik ang alliance para dito at iminungkahi ni Xiao na magkaisa silang lahat at lumaban para sa kanilang seguridad. Sumang-ayon ang mga pinuno at nawalan sila ng tiwala kay Gusa dahil nakipag-ugnayan ito sa alliance ng walang paalam. Nakita ni Gusa na lumalala ang sitwasyon laban sa kanya kaya't inilabas niya ang kanyang alas. Ipinakita niya ang personal na liham mula kay Bin na nagbubunyag ng pagkakakilanlan ni Xiao. Samantala sa labas ay malinaw na sinabi ni Yahuya na susunod siya kung sino man ang mapiling pinuno. Ipinabatid ng isa pang tauhan kung sino talaga si Xiao dahil nagsimula ng kumalat ang balita. Sumama rin si Jihan at nabalitaan niya ang parehong impormasyon. Sa loob ng tolda ay nagulat ang mga pinuno ng malamang kapatid ni Xiao ang pinuno ng alliance. Ang ilan ay nag-akala na kaalyado na siya ng kaaway ngunit narinig na rin nila ang kanyang maalamat na kakayahan. Tinuro ni Xiao ang kanyang tahimik at liblib na pamumuhay sa mga nagdaang taon at tinanong sila kung may saysay bang isipin na ito ay plano niya kung tunay siyang kakampi ng kanyang kapatid. Nagsimula nang napagtanto ng iba na ginamit lamang ang liham upang maghasik ng pagdududa laban kay Xiao. Matapos suriin ang sitwasyon ay napili ng mga pinuno na gawing leader si Xiao at sumuko rin si Gusa. Ngunit nais niyang uminom si Xiao ng isang lumang gamot na maglimit sa kanyang chakra dahil masyado itong malakas kumpara sa kanila. Pipigil ito para magkaroon sila ng kapanatagan dahil sa pinagmulan ni Xiao, naunawaan niya ang kanilang pangamba kaya't pumayag siyang inumin ang gamot at nais lamang niyang huwag siyang tradorin. Pagkatapos niya itong inumin ay sinimulan ni Gusa ang susunod na bahagi ng kanyang plano at ibinunyag na nakipag-peace si Xiao sa kuweba upang sakupin ang mundo. Tinukoy din niyang similan ang kuweba at pinalaki siya ng prinsipe at hindi makapaniwala si Xiao na muli niyang minamaliit ang tuso na pag-iisip ng kanyang kalaban. Iniharap ni Gusa ang espesyal na sugo ng Holy Alliance upang patunayan ang kanyang sinasabi. Ipinabatid nito sa ibang mga pinuno na mawawasak sila kung kakampi sila sa kuweba. Nais malaman ni Xiao kung gaano karami na impormasyon ang mayroon sila tungkol sa kuweba at kay Milan. Sinabi ni Gusa na ang tanging mahalaga sa alliance ay ang pag-alis ng demonyo sa kanilang mundo. Nagsimulang bawiin ng mga pinuno ang kanilang suporta kay Xiao dahil ayaw nilang mapapagalit ang mga Diyos. Iminungkahi ni Gusa na isuko nila si Milan sa alliance upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Nagkaroon ng flashback kung saan binalaan ni Qiangan si Xiao na huwag gumamit ng sobrang chakra habang nasa panahon ng paggamot, dahil maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan at sa kasalukuyan ay nag-e-enjoy ang mga pinuno sa kanilang handaan, matapos piliin si Lucida bilang pinuno at magpasya na hulihin si Milan upang isuko sa alliance. Pinilit ni Xiao na buksan ang kanyang chakra path kahit na may babala at habang dumudugo ang kanyang mga mata, pinuksan niya ang mga pinuno dahil sa kanilang pagtataksil at sinunog ang kubo ay naghanda si Jiangan na magbigay ng suporta gamit ang mga kanyan. Ngunit tumigil siya nang lumabas si Xiao bilang nagwagi siya na ang bagong at nag-iisang pinuno ng Lingshan. Pagdating ni Milan kasama ang Crystal Eye ay nagulat siya nang makita na lalo pang lumala ang mata ni Xiao habang wala siya. Narinig ng ibang kaharian ang pag-angat ni Xiao sa kapangyarihan. Nilinis ni Commander Yang ng Beast Nation ang emblem weapon ng kanilang pamilya bilang paghahanda sa digmaan. Hindi siya natatakot sa mga alamat tungkol kay Xiao dahil isa na lamang itong matandang bulag. Mas lalo siyang natuwa dahil kabilang ang kuweba sa hukbong ito at may tsansa siyang maging bahagi ng kasaysayan bilang pumatay sa demonyo. Inutusan niya ang kanyang tauhan na mag-isip na agad ng mga magagarbong titulo para sa kanya at maya-maya, nagdaos ang Beast King ng war meeting matapos matanggap ang balitang papalapit sina Xiao at ang kanyang mga tauhan. Iminungkahi ni Jin na hayaan na lamang silang dumaan dahil ang pangunahing target naman nila ay ang Dragon Nation. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng isa sa mga elder dahil kasama ang kuweba sa hukbo ni Xiao, kailangan nilang subukang pigilan ito bilang mga miyembro ng alliance at kung hindi,
parurusahan sila ng mga Diyos at huling dumating si Yong sa pulong at tinawag siyang arrogant ng ilang opisyal dahil nagdala siya ng sandata sa Royal Hall, itinalaga siya ng hari bilang mamumuno sa pakikipaglaban kay Xiao at sa kanyang hukbo. Pinayuhan ng hari ang commander na patayin agad ang bulag na prinsipe upang tumaas ang kanilang tsansa na manalo, isinaalang-alang ito ni Yang at umalis upang maghanda at samantala. Dumating ang isang mensahero mula sa Winged Clan at doon ay binasa ni Chihang ang liham na pumupuri kay Xiao at nagpapakita na tila wala namang masamang plano ang hari laban sa prinsipe at sa hukbo nito. Ipinaalam din ni Xiao sa mensahero na dadaan lamang sila sa teritoryo ng Beast Kingdom ng mabilis at walang gulo. Umalis ang sugol dala ang pangakong ipapasa ang mensahe at naintindihan ito ni Milan bilang magalang na pakiusap ng Beast Nation na umalis sila agad sa kanilang lupain. Inihayag ni Xiao na nais ng hari na maging kampante sila upang mas maging epektibo ang pag-atake kapag hindi na sila nakabantay, aabutin ng 60 araw ang hukbo upang tawirin ang bansa sa pinakamabilis na lakad nila. Naalala ni Xiao ang ama ni Yong at ang emblem weapon nito noong nakaraang digmaan, ipinabatid ni Chihan na ang anak na ngayon ang commander at gumagamit ng parehong sandata at ipinaliwanag kay Milan na ang emblem weapons ay gawa sa sinaunang materyales at kayang gumamit ng chakra ng may hawak upang magdulot ng mas malalang pinsala. Binalaan siya ng prinsipe na ihanda ang sarili sa ganitong kalaban, ngunit naputol ang kanyang paliwanag nang gumuho siya at minomonitor ni Jin ang galaw ng hukbo, handang umatake anumang oras at inutusan niya ang tauhan na ipaalam kay Yong na huminto ang hukbo dahil sa pagkakasakit ni Xiao. Nagkampo ang hukbo at sinabi ng prinsipe na kailangan niyang magpahinga ng 7 araw bago siya makabalik sa laban. Ayaw ni Jiang na bumaba ang moral ng hukbo kaya't sinabi niyang masama lang ang tiyan ng kanilang pinuno at magiging handang bumiyahe sa loob ng 7 araw. Lumabas na parte pala ito ng plano ni Milan at alam nila ang tungkol sa nakaabang na ambush sa kanyan sa unahan at nais nilang samantalahin ito, napilitang umatras si Jing at ang kanyang mga tauhan matapos ang ilang araw dahil naubusan sila ng supplies, bumalik siya sa kabisera upang protektahan ang hari at kumbansihin ang sarili na mananalo siyang nang wala siya. Ito ang nagudyok kay Xiao upang kumilos at inihanda niyang ang kanyang hukbo upang salubungin sila at hindi na siya nagulat na tumakas si Jing. Inatake ni Milan ang umatras na tropa habang si Xiao naman ay nakipaglaban sa general pababa ng bundok. Matindi ang labanan at nagpatuloy hanggang sumikat ang araw at nanalo ang hukbo ng Linshan at naghanda para sa huling paglusob upang talunin si Yong. Nagpatuloy sina Xiao at Milan sa pagputol sa mga hadlang ngunit tumangging sumuko siyang habang walang awang pinapatay ang mahihinang sundalo. Sa kasamaang palad ay wala ng lakas ang kanyang mga tauhan at umatras sila at nainis ang commander at inilabas ang kanyang galit sa kalaban. Hinarap ni Milan siyang sa isang duelo at tinanggap ito ng general at pantay ang lakas ng dalawa sa kanilang unang sagupaan, hanggang i-activate ni Yong ang kanyang sandata at mabasag ang espada ni Milan. Hindi natinag ang binata at muli pang umatake ngunit itinulak siya pabalik ng napakalakas na puwersa ng sinaunang sandata. Binuksan ni Milan ang mas marami pang chakra paths at agad na nabaligtad ang laban. Hinawakan niya ang leeg ng commander na parang eksena sa 50 Shades of Grey na tuluyang nagtapos sa labanan, inilahad niyang ang kanyang emblem kay Milan dahil siya ang nagwagi at naguluhan ang binata, kaya ipinaliwanag ni Chihan ang sistema ng emblem. Ang talo sa duelo ay dapat magbigay ng kanyang emblem sa nagwagi at ilegal na panatilihin ito bilang trepeo dahil hindi ito maaaring ilipat. Kaya dapat itong ihagis sa lupa at ang pagkilos na ito ay pumipigil sa natalo upang isuot ang kanyang emblem sa harap ng iba, para sa isang mandirigma ito ay mas masahol pa kaysa kamatayan. Ayaw ni Milan na mangyari iyon at ibinalik kay Yang ang emblem at sinabi niyang hindi na nila kailangan pang gawin ang ganoong gawain upang patunayan kung sino ang nagwagi. Sumang-ayon ang lahat at pagkatapos ay inutusan ni Milan si Yong na maging kanyang commander. Inihagis niyang ang sariling emblem sa lupa at tinanggap ang bagong posisyon. Naka-recover si Milan pagkatapos ng labanan at ipinakita na nabuksan niya ang 6 na chakra path sa kanilang duelo. Binigyan siya ng prinsipe ng 3 araw na pahinga at kailangan nilang umalis agad sa Beast Nation dahil sa paggising ng mas malakas na kapangyarihan ni Milan, ibig sabihin ay mas madali na silang matutunton ng alliance at ng mga Diyos. Hindi nagpadala ang hari ng Beast Kingdom ng mga sundalo upang pigilan ang hukbo ng Lingshan kaya't nagpatuloy sila patungong hangganan ng Three Kingdom ng walang sagabal, gayunpaman ay humarap sila sa mas malaking problema dahil sa 3 araw na lang ang natitirang pagkain ng hukbo.
May ilang lalaki ang may sakit at pagod dahil sa kakulangan sa nutrisyon at ilang araw pa bago marating ang Tree Kingdom. Handa nang bumalik si Milan sa Beast Nation para kumuha ng pagkain, ngunit sinabi ni Yahuoya na hindi na kailangan. Nakakita siya ng daan papunta sa isang nayon at sigurado siyang makakahanap sila ng pagkain doon. Nagpa siya si Milan na puntahan ang lugar ng mag-isa upang hindi magdulot ng hinala at iminungkahi niyang magkampo muna ang hukbo habang hinihintay siya. Sinabi ni Xiao na dapat siyang umatras kung tatanggihan siyang bentahan ng pagkain. Pagdating ni Milan ay nalaman niyang nagrasyon na rin ang mga taga-nayon. Tinulungan niya ang isang matandang lalaki at apo nitong makakuha ng pagkain nang inaapi sila ng lokal na siga dahil wala silang mga emblem. Lubos ang pasasalamat ng matanda at bata. Na-divert ang atensyon ni Milan nang makita niyang palihim na gumagala si Yahuoya sa paligid. Sinundan niya ito at nadatnan niyang inaapi ang village chief para sa pagkain at sinabihan niya itong tumigil, ngunit ibinunyag ni Yahuoya na kinukuha ng chief ang mga lalaki bilang kapalit ng pagkain mula sa Holy Alliance. Inalok ng Alliance ang kalapit-nayon ng kasunduang ito nang malaman nilang dadaan ang hukbo ng Lingshan. May malaking imbakan ng pagkain ang chief mula sa tuloy-tuloy na kalakalan. Niloloko niya ang Alliance sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga lalaking walang emblem at ipinapasa silang miyembro ng hukbo ng Lingshan. Ang mga taong walang emblem ay mas masahol pa ang pagtrato kaysa sa mga hayop. Sinubukan ng chief na bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa bilang huling paraan para iligtas ang kanyang mga tao. Gusto lang ni Yahuoya ang pagkain at handang pasabugan ang buong nayon para hanapin ito. Tutol si Milan dahil maraming inosente ang masaktan at natapos ang kanilang pamimilit ng palibutan sila ng mga sundalo ng Alliance at inutusan silang lumabas. Tinawag sila ng matandang lalaki matapos makita si Yahuoya na palihim na gumala. Pagkalipas ng tensyon na sandali ay lumabas si Milan at nagpapanggap na bagong pinuno ng nayon. Ibinunyag niya ang panloloko ng chief at alam ng opisyal ang tungkol dito, ngunit nagbulag-bulagan dahil nagmumukhang maganda ang kanyang record sa mga pekeng pag-aresto. Ayaw niyang mabunyag ito kaya't nagpanggap din siyang nabiktima ng chief at nais niyang arestuhin at parusahan ang matandang lalaki. Lumabas ang chief upang ipagtanggol ang sarili ngunit pinatay siya ng opisyal upang tuluyang itago ang sabuatan. Nainis si Milan sa brutal at hinarap ang opisyal at nakumbinsi niya ang mga taga-nayon sa isang talumpati tungkol sa kung paano pinoprotektahan ng hukbo ng Lingshan ang mga taong walang emblem at inaapi ng sistema. Nagsama-sama ang mga tao laban sa mga sundalo ng Alliance. Naipwesto na ni Milan ang mga bomba ni Yahuoya sa mga lugar na magmumukhang napapalibutan ang nayon ng hukbo kapag sumabog ang mga ito. Napilitang umatras ang mga sundalo ng Alliance at natagpuan ni Milan ang pagkain at nagbahagi nito sa mga taga-nayon na nagpasyang magtungo patimog para sa mas mabuting buhay. Bumalik sina Milan at Yahuoya sa kampo matapos makakuha ng sapat na pagkain, ngunit inambush sila ng mga sundalo ng Alliance na may karagdagang puwersa. Napilitan silang tumakas patungo sa kagubatan habang bumubuhos ang mga palaso. Na-activate ang isang emblem tower sa lugar at ang enerhiyang kamay nito ang nagpapabagsak kay Milan at sinubukan na tulungan siya ni Yahuoya, ngunit tinamaan ito ng mga palaso at doon ay nagalit si Milan at pinalabas ang kanyang kapangyarihang kuweba. Samantala sa kampo ay pinag-usapan ni Xiao at Shihenan ang bagong tapos na mga emblem tower ng Alliance. Mas nag-aalala ang bulag na prinsipe sa magiging epekto nito kay Milan upang maging mas ligtas, babaguhin nila ang ruta ng hukbo batay sa lokasyon ng mga tower. May dahilan ang pag-aalala ni Xiao dahil bigla niyang naramdaman ang kapangyarihan ng kuweba mula kay Milan, matapos tumama ang pulso mula sa kalapit na tower na nagtipon siya ng isang unit at nagmadaling pumunta roon, habang nangyayari iyon ay nalilipol ni Milan ang mga sundalo ng Alliance. Sinubukan na tumakas ng opisyal ngunit nahuli siya ni Milan at pinapadapos sa lupa at sinubukan na pigilan siya ni Yahuoya gamit ang huling lakas, ngunit itinapon lamang siya na parang manikang nabangga at nagbitaw ng atake si Chihang sa tower habang nakatutok na si Milan sa takot na opisyal. Tinapos niya ang kaaway na parang fatality sa Mortal Kombat at dumating sina Xiao at ang iba pa at nasaksihan ang pangyayari. Nagmadaling sumugod ang bulag na prinsipe at ginamit ang mataas na chakra control upang pigilan ang nagwawasak na binata. Nakapagtagumpay si Xiao dahil sa pagkasira ng Emblem Tower. Nagpakita ang isang flashback ng pagsasanay ng Batang Milan at ang matatag na ugnayan nila ni Xiao. Natapos ang alaala ng maibalik si Milan sa kampo at kalaunan ay pinaupo ni Xiao sina Chung at Yong upang ikwento ang buong kasaysayan niya kay Milan. Ang layunin niyang tulungan ang binata na kontrolin ang kanyang kapangyarihan.
Tutol si Chungan sa pagtatago kay Milan ngayon na alam niyang siya ay ang kuweba. Samantala ay natuwa ng bahagya si Yang dahil natalo siya ng kuweba at hindi ng kung sino-sino, kaya bahagyang bumalik ang kanyang pagmalaki. Ibinunyag din na namatay si Yahuya dahil sa tama ng palaso. Nakita ni Xiao ang tatlo bilang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan kaya hiniling niyang tulungan siya sa susunod na yugto ng kanilang plano. Inutusan niya si Chungan na magsulat ng liham kay Bi upang humiling ng pagkikita. Matapos ito ay nagtungo si Chungan sa tolda ni Milan at nagtangkang patayin siya. Nagising ang binata at pinigilan ang talon gamit ang sariling kamay at sinabi ni Chungan na kailangan niyang mamatay dahil siya ang kuweba at mas mabuti ang mundo kung wala siya. Binitawan ni Milan ang espada nang mapatunayan ng kanyang mga alaala ang tunay niyang pagkakakilanlan. Nang makita ni Chungan na sumuko na ang binata sa kanyang tadhana ay umatras siya upang tapusin ito, ngunit sumingit si Xiao at siya ang pumatay kay Chungan. Iginiit ng aide na hindi dahil sa pagtataksil ang kanyang ginawa at palagi niyang tinitingnan ang prinsipe bilang pag-asa ng imperyo, at ang kaugnayan sa kuweba ay magpapahirap lamang sa sitwasyon at ipinaliwanag ni Xiao na ang tanging kinikimkim niyang galit ay laban sa mga Diyos na nandadaya sa mga nilalang sa mundo, dahilan upang gumawa ng ganoong hakbang si Chong. Inilibing sina Yahuya at Chong ng magkatabi bilang paggalang. Sinabi ni Chihang kay Xiao na umalis na si Milan sa hukbo at mas kaunti ang panganib kung nasa labas siya, mas nakapokus ang prinsipe sa pagtawid nila sa Three Kingdoms sa lalong madaling panahon. Pinanood ni Milan ang hukbo mula sa malayo bago tumungo sa isang bangin upang tumalon ng walang parachute, ngunit napigil ito nang bigla siyang mabangga ng kanyang kunwaring kasintahan at pareho silang nahulog pero ginamit ni Milan ang sariling katawan upang pasaluhin siya. Iniahon niya ang walang malay na babae mula sa tubig at sinubukan na mag-CPR pero nasipa siya nito sa ulo. Nagkamalay ang babae at nalaman na ang pangalan niya ay May at naiinis siya ng bahagya nang sisihin siya ni Milan sa pagbagsak, dahil alam niyang magtatangkang tumalon ito kahit wala siya at nagpatuloy silang maglakad at napag-usapan ang emblem system. Ipinaliwanag ni Milan na hindi ito makatarungan at nagpapahirap lamang sa mga mortal at nais niyang tulungan si Xiao na wasakin ang sistemang ito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung saan pupunta si May at sinabi nitong bibisita siya sa isang kaibigan. Nakiusap si Milan na sumama kapalit ng proteksyon at umaasa rin siyang magluluto ang kaibigan para sa kanila. Natupad ang kanyang hiling nang ihain ang pagkain pagdating nila at pinanood ng lahat si Milan habang kumakain ng maraming mangkok. Pagkatapos kumain ay inalok niya ang kanyang serbisyo dahil busog na siya at inatasan siya ng asawa ng kaibigan ni May na tumaga ng kahoy. Habang nagtatrabaho ang mga lalaki at nagkwentuhan ang mga babae, ibinunyag na buntis ang kaibigan ni May at dati siyang isang diyosa at ibinigay niya ang kanyang pagka-Diyos upang mamuhay kasama ang mortal niyang asawa. Pinahawak niya kay May ang kanyang tiyan at sinabi kung gaano siya kasaya sa kanyang naging desisyon. Napansin ng kaibigan na gusto ni May si Milan at ipinaliwanag niyang ang pag-ibig ang isa sa nagbibigay kahulugan sa buhay. Natigil ang usapan ng biglang manganak ang kaibigan at agad na nagmadali sina Milan at ang asawa upang dalhin ang isang matandang babae para tumulong sa panganganak. Pagkatapos ng ilang hirap ay lumabas ang sanggol na isang batang babae at naantig si May nang siya ang unang pinapahawak sa bata. Pumasok din ang tuwang-tuwang bagong ama upang makita ang kanyang anak. Binanggit ng matandang babae na magdadaraos ang buong nayo ng selebrasyon dahil matagal nang walang ipinapanganak na bata. Ipinilit ng ama na sumama sina May at Milan sa pagdiriwang sa plaza at pagdating nila ay nakita nilang ang mga tao ay kumakain, umiinom at nagsasayawan. Nahawa sila sa masayang tugtog at nakisali rin sa pagsasayaw at nagkaroon ng sandali sina May at Milan nang pigilan niyang matamba ang babae. Tinanong siya ni May tungkol sa babaeng hinahanap niya at inilarawan ito ni Milan, at napagtanto niyang ang babaeng minahal nito ay siya rin sa kanyang anyong diyosa. Dahil gusto rin niya si Milan lumapit siya at nag-transform sa harapan niya at labis ang tuwa ni Milan sa pagkatuklas, ngunit agad itong naputol nang sabihin ni May na isa siyang diyosa at hindi niya naramdaman na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan nito. Dagdag pa ay nasa magkalabang panig sila kaso hindi iyon ang tingin ni May at para sa kanya, ang lahat ng pag-aaway ay dahil sa pagkadismaya ng mga tao sa kasalukuyang emblem system at sa maling asal na pinapayagan nito sa mga nasa kapangyarihan. Ang pag-aaklas ng mga api sa Lingshan ay dapat nagpahiwatig sa mga pinuno na kailangan ng ayusin ang sistema. Ang kuweba ay isa ring salik na nagpapakomplikado sa sitwasyon at malinaw na ang hindi matatag na kapangyarihan nito ay nananakit ng lahat sa paligid.
Ngunit hindi inisip ni May na sinasadya iyon at sinundan niya ang nakaraang kuweba at natuklasang nagtago ito matapos atakehin ng mga Diyos mula sa himpapawid. May teorya siya na ang kuweba ay nagpapakawala ng ganoong lakas bilang depensa, dahil palagi itong sinusubukang patayin ng mundo. Nais ni May na hanapin ang kasalukuyang kuweba at tulungan itong kontrolin ang kapangyarihan, upang patunayan sa Alliance at sa mga Diyos na hindi ito banta at sa ganoong paraan, maiiwasan ang digmaan na laging nagdudulot ng malaking kapinsalaan sa mga nilalang ng mundo. Napansin ni Mila na kakaiba si May kumpara sa ibang Diyos at nang maghanda siyang umalis, binigyan siya ni May ng isang device upang matukoy ang kuwebo kung nasa malapit ito at hinawakan ni Milan ang kamay niya at tumanggi, ibinunyag niyang siya ang kuwebo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng sapat na lakas upang lumiwanag ang device. Samantala ay sinimulan ng hukbo ng Linchan ang kanilang huling marcha patungo sa Tree Kingdom, nakakuha sila ng ilang barkong pag-aari ng mga mangangalakal at ginamit ang mga iyon upang makatawid papunta sa Tree Nation at pagkalapag ay sinalakay nila ang kabisera, ngunit ilang araw na silang walang pagkain kaya mahina ang kanilang unang pag-atake. Alam ni General Yang na halos imposible na makuha ang lungsod kung makararating ang mga reinforcements. Hiniling niya kay Xiao ang natitirang emergency rations at nangakong makukuha nila ang lungsod sa loob ng isang araw, nagtiwala ang bulag na prinsipe at pinayagan siya. Tinipon ng general ang mga kawal at ipinakita sa kanila ang isang malaking handaan at sinabi niyang magiging kanila iyon kapag nasakop nila ang lungsod, mas lalo niyang pinaigting ang kanilang gana nang ipunto niyang ang mga sundalo sa loob ng lungsod ay busog at nakapagpapalakas habang sila ay nagugutom. Kinuha ng hukbo ang kanilang mga sandata at pinakain ng matinding pangangailangan at nakuha ang lungsod bago sumikat ang araw. Dalawa lang ang kahilingan ng general sa mga natalo at kolektahin ang lahat ng emblem at magbigay ng sapat na pagkain para sa hukbo. Nagulat ang emissary nang malamang hindi magtatagal ang mga mananakop, kumain ng karne at uminom ng sagana ang mga sundalo matapos ang mahirap na labanan at bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa lungsod. Ang tanging nais ni Xiao ay pigilan ng hari ang Holy Alliance sa pagpapadala ng reinforcements dahil tapos na ang labanan, walang nakitang problema rito ang Tree Monarch dahil hawak pa rin niya ang kanyang kapangyarihan, emblem at kaunting pagkain lamang ang nawala sa kanya at alam rin niyang agad aalis ang hukbo dahil malinaw namang pupunta sila sa Dragon Kingdom. Dumating siyang upang kumuha ng kumpirmasyon na papayagan silang makarating sa hangganan ng Dragon Kingdom ng walang abala. Bilang kasapi ng Alliance ay nag-alala ang hari na baka magalit ang mga Diyos kung hahayaan niyang dumaan sina Xiao ng walang paglaban. Nagbigay ng mungkahi si Xiao upang maiwasan ito at inabot ng general ang liham na ipinakita ng Tree Monarch sa susunod na pagpupulong ng Alliance kasama ang mga Diyos, nilalaman ng sulat na nais ng bulag na prinsipe na tumawid sa Tree Nation ng walang gulo at humihiling ng pagpupulong kay B. Nagpahayag ng hinala si Ning at ito ang hari ng Wing Kingdom, na nakatakas ang kapatid ng pinuno ng Alliance at nakapagtayo ng malaking hukbo laban sa kanila at agad itong pinabagsak ng iba pang konseho. Nagpasya si binapayagan ang hukbo hanggang sa hangganan upang magkita sila ni Xiao, plano niyang si Xiao lamang ang papasukin sa Dragon Kingdom at ang natitirang hukbo ay disbanded at pauuwiin sa kani-kanilang mga bayan. Sinabi ng isa sa mga Diyos na si Yan Shuo na dapat nilang atakihin ang hukbo ng Lingshan dahil sa mga paglabag nito at umano'y koneksyon sa kuweba. Pinutol ni May ang mungkahing ito at iniulat na wala siyang nakitang bakas ng kuweba malapit sa hukbo nang sinisiyasat niya ito. Paalala rin ni B na bawal atakihin ang Earth kung hindi pa nakukumpirmang lumitaw ang kuweba at bilang pinuno ng Alliance, hiniling niya sa mga Diyos na hayaan siyang humawak sa sitwasyon na kapag nabigo ang negosasyon kay Xiao, nangangako siyang lalaban gamit ang buong lakas ng Dragon Kingdom. Tinapos ni Jing ang pulong na umaasang may darating na magandang balita, kalaunan ay palihim na nagkita sina Yan Shuo at Ning at sinabi ng hari na ang liham ni Xiao ay may nakatagong impormasyon para kay B tungkol sa kuweba. Nagsagawa ng imbestigasyon sinang at nalaman niyang umalis na ang kuweba mula sa hukbo ng Lingshan. Hinahanap na ng kanyang mga tauhan ang lokasyon nito ngunit wala pa siyang balita. Nagkasundo ang Wing Monarch at si Yan Shuo na sapat na itong patunay ng sabuatan sa pagitan ng magkapatid, nais nilang patalsikan ang dalawa at iluklok sinang bilang bagong pinuno ng Alliance. Plano nilang patayin ang magkapatid pagdating ng kanilang pagkikita sa loob ng 3 araw. Habang nangyayari ang lahat ay palihim na pumasok si Milan sa Tree Nation ngunit namataan siya at kinailangan niyang patulugin ang isang gwardya.
Nang maglaon ay tinulungan siya ng mga kasama ng gwardya at napansin niyang may hawak silang wanted poster ni Milan na nagsasaad na siya ang kuweba. Iniulat ng gwardyang nawalan ng malay na siya ang sumalakay sa kanilang bansa. Samantala ay nakipagkita si Zhao sa Tree Monarch na dati palang matalik na kaibigan. Nagkumustahan sila sandali at sinabi sa bulag na prinsipe na papayagan silang tumawid at sa Dragon Kingdom naman, naghahanda si B sa susunod niyang hakbang at niyakap siya ng kanyang asawa na nalulungkot sa mangyayari. Ipinakita sa flashback ang karagdagang detalye tungkol sa paglaki ni na Xiao at B, pareho silang dekalibreng mandirigman na nagtutulungan sa pagsasanay at habang lumalaki, nakita ni Xiao ang mga mali ng emblem system ngunit umangat siya sa ranggo hanggang siya ay mapili bilang pinuno ng alliance. Sa isang pulong kasama ang mga Diyos tungkol sa kung paano haharapin ang kuweba sakaling lumitaw ito, tinuligsa ni Xiao ang mga Diyos dahil sa kawalan nila ng malasakit sa buhay sa Earth at handa silang isakripisyo ang napakaraming tao para lamang mapatay ang demonyo. Ipinaliwanag din niya ang kawalang katarungan ng emblem system. Dahil dito ay siya ay pinarusahan ng malupit ngunit ibinunyag na tutol si B sa nangyaring parusa, binaliwala ni Yan Shuo ang kanyang pangamba at pinwersang sumunod at patuloy pa ring minahal ni B ang kanyang kapatid kaya nagplano sila ni Chang upang makatakas si Xiao sa araw ng kanyang inauguration parade. Natapos ang flashback at nakita ang hukbo ng Ling Shan sa hangganan ng Dragon Kingdom, isang lalaki na nagngangalang So Yi na ngayon ay opisyal na sugo ng Alliance at ang dumating imbes na si B. Iniharap niya ang isang liham na isinulat ni B at iginiit na basahin iyon. Isinulat ni B na tinanggap niya ang trono dahil inakala niyang mas mapoprotektahan niya si Xiao mula roon, ang pagpapadala ng mga mamamatay tao na alam niyang hindi kayang talunin si Xiao ay bahagi ng kanyang paraan ng proteksyon at hindi niya kailanman nais na lumaban, ngunit ang mga ginawa ni Jiao kamakailan ay nagpilit sa kanya na kumilos. Inalis niya ang kanyang korona at pumasok sa isang silid na puno ng larawan nila ng kanyang kapatid upang silipin ang mga iyon sa huling pagkakataon. Sa liham ay sinabi niyang ipagkakatiwala niya kay Xiao ang kanilang bansa at ang mundo upang maging mas mabuting lugar, ngayon lamang niya nakita kung gaano ka-injustice ang sistema. Isinulat niya ang kanyang huling pamamaalam kay Xiao at ipinagkaloob sa kanya ang Sword of the Dragon Kingdom. Nagulat ang lahat sa nilalaman ng liham at ipinahayag ni So Yi na lahat ng sundalo sa kaharian ay susunod sa may hawak ng espada. Samantala ay nagtungo si B sa tower upang harapin si Yan Shuo ngunit madaling natalo ang hari. Ipinaabot niya ang kanyang pagsisisi dahil hindi niya sinuportahan ang kanyang kapatid noong pinakakailangan siya nito at bilang huling aksyon para sa kanyang bansa, pinasabog niya ang tower ng kaharian na nag-uugnay sa mundo ng mga Diyos at nasaksihan ng lahat ang pagsabog. Bumagsak si Xiao matapos tamaan ng bigat ng balita at habang tumitindi ang kaguluhan, hinahabol si Milan sa kagubatan ng mga border guard dahil nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan, isang nakamaskarang lalaki ang biglang tumama kay Milan at itinapon siya sa mga puno, dahilan para mawala siya sa paningin ng mga gwardya. Nagpatuloy pa rin sa paghahanap ang mga ito at naghandang lumaban si Milan at tinanong kung sino ang tumulong sa kanya. Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at ipinakitang siya si Soy at ipinaalam ng espesyal na sugo ang sitwasyon at ang masamang kalagayan ni Xiao, kaya mabilis na tumakbo si Milan upang puntahan ito. Hindi malinaw ang pag-iisip ng bulag na prinsipe at nagsasalita siya ng hindi maayos, ngunit bahagyang bumuti ang kanyang malay nang marinig niyang sinisisi ni Milan ang sarili. Sinabi ni Xiao na hindi ito kasalanan ni Milan dahil lahat ng ito ay resulta ng kanyang sariling kagagawa. Naniniwala ang prinsipe na magiging ligtas lamang si Milan kung matatalo niya ang mga Diyos ng Alliance, ngunit nagsimula na niyang maramdaman na baka mas mabuti pang nanatili sila sa simpleng buhay nila sa kubo. Ang maling pagkaintindi niya sa tunay na layunin ng yumaong kapatid ay nagdulot sa kanya ng pagdududa sa lahat. Gusto lang niyang patunayan kay B na tama ang kanyang pananaw, pareho silang naligaw at ayaw niyang maranasan iyon ni Milan, kaya ibinigay niya sa binata ang karapatang pumili ng kanilang susunod na hakbang. Lumabas si Milan sa silid at ipinakilala sa kanya si Lomo na nagsabi na siya lamang ang makapagliligtas kay Xiao. Naguluhan si Milan ng nais ni Lomo na maglaro muna sila ng chess at nangakong magkakaroon ng sagot pagkatapos ng laro. Ipinaliwanag ni Lomo ang mga patakaran at habang naglalaro sila, isinalaysay niya na ang kanyang alalay sa tindahan ang nagbigay inspirasyon upang makipaglaro siya ng chess sa kuweba at ang pangalan ng alalay ay Shaolin, at siya ang pinakamahalagang taong nakilala ni Lomo. Mababa ang katayuan ni Shaolin at walang edukasyon ngunit masipag siya at tinulungan si Lomo sa paglago ng negosyo.
Isa sa mga kalaban nilang may koneksyon sa kapangyarihan ang nainggit sa kanilang tagumpay at nais bilhin ang tindahan sa anumang paraan. Nang tumanggi si Lomo, dinala ng kalaban ang pulis upang wasakin ang tindahan at nauwi ito sa isang laban kung saan aksidenteng napatay ni Lomo ang kalaban. Isinakripisyo ni Shaolin ang sarili niya kahit wala siyang kasalanan at nakonsensya si Lomo at sinubukan na palayain ang alalay sa pamamagitan ng panunuhol sa isang opisyal gamit ang lahat ng kanyang ipon. Ngunit kulang ang pera at nauna nang ipinadala ng kalaban ang kanilang mga tauhan upang bugbugin si Shaolin. Biglang sumabog ang istasyon ng pulis at nagulat si Lomo nang makita niyang si Shaolin ay isang kuweba. Pinalabas ni Shaolin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang sarili mula sa mga umatake at hindi na nag-alala si Lomo at sinubukan niyang tumakas kasama ang kanyang alalay. Ngunit ginamit ni Shaolin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng portal at ipinadala ang kanyang amo dito. Nadala si Lomo 300 taon sa hinaharap at ang kasalukuyang panahon, nalito siya ng unang ngunit nangolekta siya ng lahat ng impormasyon tungkol sa kuweba upang maunawaan ang nangyari. Napagpasyahan niyang ang kuweba ay nakakakuha ng kapangyarihang hindi kayang abutin maging ng mga Diyos, at kaya nitong manipulahin hindi lamang ang espasyo kundi pati ang oras. Masaya siyang nakilala si Milan at ipinaliwanag niya na ang lahat ng paghihirap ay dulot ng mga Diyos at ng emblem system hindi ng kuweba. Mula sa kanyang pananaliksik at naniniwala si Lomo na ang kuweba ay isang abnormal na nilalang na may pambihirang kakayahan dahil siya ay isinilang ng walang mga magulang. Natakot ang mga Diyos na ang isang nilalang na walang kaugnayan sa kanilang sistema ay magiging natural na tagapagwasak nito, kaya ginawa nila siyang isang demon na kailangang lipulin kahit mabuti pa ang kuweba. Sinabi ni Lomo kay Milan na siya lamang ang may kapangyarihang baguhin ang mundo na maaaring gamitin para sa kabutihan o kasamaan. Ngunit may karapatan siyang mabuhay tulad ng lahat ay nagpasya si Milan matapos malaman ang mahalagang impormasyong ito. Tinipon niya ang hukbo at binigyan ng pagkakataong umalis ang mga nag-aalala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, nangako siyang lalaban upang burahin ang lahat ng kawalan ng katarungan at pagkiling, kasama ang mga magpapas siyang manatili at walang umalis lahat ay nanatiling handang lumaban para sa layuning iyon. Ang susunod nilang destinasyon ay ang Dragon Valley upang bigyan si Xiao ng isang pag-uwi na hindi malilimutan at pagkatapos ng maikling pahinga, nagmarcha sila at sinabi niyang kay Milan ang intensyon ni Xiao na gawin siyang pinuno ng ekspedisyon, hindi ito nakitang kailangan ng binata dahil gumagaling na ang bulag na prinsipe. Ipinaliwanag ng general na mas gaganda ang tingin ng mga taga-Dragon Kingdom sa kuweba kung magmumukhang si Milan ang lumaban para sa hustisya ni Xiao at nagbalik sa kanyang bayan. Sumang-ayon ang binata at inilahad kay Yang ang kanyang ugnayan sa ampon niyang ama at pinahalagahan ito ng general. Pagdating nila sa Dragon Valley ay sinalubong sila ng mga nakatatanda ng angkan, nagulat ang ilan sa kung gaano kanormal ang itsura ng kuweba at tanging hiling lang niyang ay bitawan ang emblem system upang maiwasan ang gulo. Ibinunyag ng elder na iniwan na nila ang sistemang iyon noon pa at lubos ang pasasalamat nila kay Milan sa pagbalik kay Xiao. Isiniwalat ng matanda na nalaman lamang nila kalaunan na hindi traidor si Xiao kundi hinamon niya ang mga Diyos dahil sa pag-aalala niya para sa kanyang mga tao. Nakinig ang bulag na prinsipe mula sa kanyang karwahe habang ipinapahayag ng kanyang tribo ang kanilang pagsisisi, pagmamahal at mataas na paggalang sa kanya. Lubos ang tuwa ni Milan sa narinig. Handa nang tanggapin si Xiao ng pinuno ng pamilya Kereshawk, ngunit ang misyon ng kanilang angkan ay wasakin ang kuweba. Hindi niya maaaring hayaan si Milan na dumaan ng walang laban. Tinanggap ni Milan ang hamon ngunit hiniling na maglaban sila kinabukasan. Kinagabihan ay nagtipon ang mga pinuno ng hukbo ng Lingshan upang planuhin ang susunod na hakbang. Napanatag si Xiao nang marinig na hindi nila haharapin ang kanyang mga kababayan at sa halip, gagalaw sila sa dilim at dadaan sa Yongji Desert. Sa ganitong paraan ay maiiwasan nila ang hukbo ng Kerash at makakapasok muli sa Dragon Kingdom sa ibang ruta. Ang mga sandstorm sa disyerto ay hadlang din sa Alliance mula sa pagpapadala ng kanilang airship upang habulin sila, samantala ay iniulat ni Nong kay Yan Shuo ang napipintong labanan sa pagitan ng hukbo ng Lingshan at ng Karashak family. Ngunit hindi inakala ng Diyos na lalabanan ni Xiao ang sarili niyang mga kababayan. Tama ang hula niya na daraan ang hukbo sa Yongji Desert dahil hindi kayang sundan ng mga barko ng Alliance ang rutang iyon. Inutusan niya si Ning na tapusin sila sa lugar na iyon. Medyo nag-alala ang Wing Monarch dahil makakaharap niya ang maalamat na prinsipe at ang kuweba. Ipinaliwanag ni Yan Shuo na manghihina ang kuweba sa disyerto at binigyan rin niya si Ning ng isang hiyas na magpapataas ng kanyang chakra sa antas na katumbas ng kuweba.
Ipinangako niyang magiging pinakamakapangyarihang monarch siya sa buong mundo at ang bayani na papatay sa kuweba. Nahihirapan ang hukbo habang tinatamaan ng matinding sandstorm nang biglang salakayin sila ni Naning at ng kanyang mga tauhan mula sa himpapawid. Inilayo si Xiao sa panganib dahil nagpapagaling pa siya habang sina Milan at Yang ay nagsimula ng kontra-atake na tumalo sa karamihan ng mga kaaway. Nakita ni Ning si Milan at nagpa siyang dumiretso sa kanya at winawasak muna ang mga sundalong nakaharang. Nagpalitan ng ilang atake ang dalawang ngunit may kalamangan ang monarch. Naipit niya si Milan sa pader at pinuna ang nakakabigong lakas ng kuweba. Sumingit si Xiao sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang sibat bago patuluyang patayin ni Ning si Milan. Kinuha ni Milan ang sibat at ginamit ito sa pag-atake at mas naging patas ang laban at naitulak pa niya si Ning sa lupa. Saka inutusan ang monarch na sumuko at sinubukan ni Ning siyang udyukin na tapusin siya upang makita ng buong mundo ang kasamaan ng kuweba. Tumanggi si Milan kaya nakapagpalaya si Ning at ginamit ang hiyas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nagkaroon siya ng napakalakas na power-up at mas dumami ang kanyang mga pakpak at muling nakuha ni Ning ang kalamangan at pinapadapos si Milan gamit ang ilang mabibigat na atake. Sumugod si Xiao at pinutol ang braso ni Ning bago nito magamit ang sibat upang patayin ang binata. Ginamit ng monarch ang bago niyang kapangyarihan upang mabuo muli ang kanyang braso at buong kumpiyansang hinarap ang parehong kuweba at ang prinsipe. Ginamit niya ang kanyang mga balahibo upang ipakaw si Milan sa pader at nagpakawalan ng malakas na energy blast sa binata. Tumalon si Xiao sa harap upang pigilan iyon ngunit nalampasan siya ng kapangyarihan at nabasag ang talon ng sandata ni Xiao, dahilan para tamaan siya ng pagsabog. Nawalan ng kontrol si Milan at pinalabas ang kapangyarihan niyang kuweba at agad niyang binugbog si Ning at muntik na itong tapusin. Ngunit tumigil siya nang marinig ang pagtawag ni Xiao at doon ay nagmadali siyang lumapit sa sugatan niyang ampon na ama, dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Ning upang tumakas. Binuksan ni Xiao ang lahat ng chakra points ni Milan sa paniniwalang makokontrol ito ng binata. Nagpaalam siya ng buong emosyon bago tuluyang mamatay sa kanyang mga sugat at napasigaw si Milan sa matinding sakit. Dinala niya ang katawan ni Xiao sa tarangkahan ng Glory City. Sinalubong sila ng pinuno ng Kiroshock family na nagbitiw sa posisyon matapos mabalitaan ang pangyayari. Iginiit ni Milan na siya mismo ang magdadala sa kanyang ampon na ama sa huling hantungan at pinayagan siya, ngunit hindi pinapasok ang natitirang hukbo ng Lingshan. Lumabas ang mga tao ng lungsod upang magluksa habang naglalakad si Milan dala-dala ang kanilang prinsipe at inilagay niya si Xiao sa malinaw na kabaong at ibinaba ito sa isang silid sa ilalim at habang nangyayari iyon, pinagdedebatehan ng mga Diyos kung dapat nilang atakihin ang kabisera ng dragon ngayon na naroon na ang kuweba. Tutol si Mei at ipinunto niyang pagtataksil sa mga nilalang sa Earth ang ganitong hakbang dahil itinayo ang mga tore upang palakasin ang relasyon ng dalawang mundo. Hindi pinansin ni Yan Shuo ang paliwanag dahil hindi nila maaaring hayaang lumawak ang impluwensya ng kuweba. Sa tingin niya ay masyadong emosyonal si Mei at sumang-ayon ang iba at bumoto na gamitin ang mga tore upang gabayan ang pag-atake. Lumabas si Mei sa galit at agad nagtungo kay Milan upang balon siya tungkol sa panganib na dala ng kanyang presensya sa lungsod. Nalaman ng ibang Diyos ang pagpunta niya sa Earth kaya bumaba si Yan Shuo upang harapin siya. Sinabi ni Milan na tigilan ni Yan Shuo si Mei at sa kanya na lang magtuon dahil siya ang target. Sumugod si Milan ngunit napaatras siya agad nang mabigo ang unang pagsalakay at nagpatuloy ang pag-atake ni Yan Shuo. Ngunit nakapag-block at naka-counterpunch si Milan at nagulat siya sa tindi ng sarili niyang lakas, naalala niyang bukas na ang lahat ng chakra paths niya. Impresyonado ang Diyos kaya pinatindi nito ang kanyang mga atake at mahusay na iniwasan ni Milan, ngunit nasugatan ang mga tao mula sa mga gumuhong debris at ang matinding hangarin niyang protektahan ang mga inosente ang nagbigay daan sa kanya, upang makalikha ng pulse field na nagprotekta sa kanila. Ginamit niya ang bagong kontrol sa kanyang kapangyarihan upang maihatid ang isang malakas na kombinasyon ng atake kay Yan Shuo na tumilapon papasok sa tore. Dumating si Jiangan upang tiyakin na ligtas si Milan at iniulat niya na nailikas na ang lahat ng tao, ngunit nagpumilit siyang manatili dahil iniwan siya ni Xiao upang alagaan si Milan. Nagsimulang mangolekta ng enerhiya ang mga tore at hinihila pabalik sa langit sina Yan Shuo at Mei. Inabsorb ng pangunahing tore ang lakas ng lahat ng mas maliliit na tore sa mundo at nahirapan si Milan sa palso ng dalas na iyon, pinanood ng buong mundo ang pangyayari na puno ng pag-aalala. Ipinadala ang enerhiya sa sandata na nasa himpapawid na nag-convert nito at pinaputok pababa kay Milan,
Nagmanifesto ang binata ng higanteng anyo at itinulak pataas ang pag-atake gamit ang buong lakas at ang pagbalik ng enerhiya ay nagwasak sa lahat ng tore sa Earth. Nagkamalay si Milan kalaunan sa tulong ng Celestial Shao ay napanatag ang lahat ng makita siyang buhay at gising. Tinipon niya ang mga pinagkakatiwalaang miyembro ng hukbo at sinabi na kailangan nilang maghiwa-hiwalay pansamantala. Plano niyang tumungo sa kanluran upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang mga nais pa ring lumaban ay ipinasabing hintayin siyang magtipon muli sa Moko Valley sa tamang panahon. Sumang-ayon si Yang na mas magiging madali ang biyahe kung maghihiwalay sila. Nagpasalamat si Milan kay Chihang sa suporta nito at ibinigay ng arms dealer sa kanya ang sibat ni Xiao para sa kanyang paglalakbay. Naglakad si Milan papalayo sa takip silim habang ipinangako ng kanyang mga kasama na sasama sila sa kanya sa lambak kapag dumating ang oras.